Yung isa baka marami po ito, baka tayo abuti ng response, papapasarap. Ano po? So, ganun nga po, ang sinasabi po ng ating Panginoon, ialay po natin ang ating sarili. Kumbaga, tayo narito na po sa gawain ito. Kaya po, tayo po ay, kung ano man po yung mga nakaraan po nating uri ng pamumuhay, narito na po tayo sa gawain ito ay nawa po ay maging matuwid po tayo at tayo po ay asahan po natin ng pagpapala at biyaya ng Panginoon ay pagkakalob po niya sa atin. Ano po? So, ang ikalawa po ay avoid or eating. Roma na sa Roma 12:2. Sabi daw ay huwag kayong umayon sa takbo ng mundo dito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So, ayon po sa unang Juan 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat sa verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw ng masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sa verse 17, mapaparang ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, mga kapatid, tanong lang po, ano po? Ano po ba yung mga bagay sa sanlibutan na hindi dapat iniibig? At ano ang mga kahinatnan ng mga taong umiibig sa sanlibutan? So, meron po ako ditong kaunting paliwanag. Ito ang dapat huwag natin iibigin. Una, ang nakapupukaw na masamang pita ng laman. Ano ba ang mga ito? Halimbawa po, sa pita po ng laman, alam po naman natin lahat doon na laging namumuna po yung sabi daw po ay pakikiapid. So ito po ay isa po sa 10 utos ng ating Panginoon, 10 utos ng Diyos. Ito po ay nasa 7 utos. Huwag kang makikiapid. So kumbaga, yun po ang kasama nga po sa nawala na ako sa 10 utos ng ating Panginoon. Na talaga naman po, kung bakit ba naman po nakakalungkot na pong sabihin, talaga pong hindi po natin pasok ang ng kalooban ng bawat isa kung sila man po kahit may sarili na pong pamilya talaga naman pong natutokso pa po na sumakabilang bahay. Ano po? Tapos po, ayun na nga po, kado baka saan po pumapaulo yung aking sinasabi. Ano po? Yun po ang isang halimbawa po sa masamang pita ng laman. At isa pa po dito ay yung kumbaga ay yung may gusto kang kung ano pa man sa iyong buhay, pero wala kang trabaho, walang-wala ka na. Walang-wala ka. May gusto kang bilhin, pero hindi mo mabili iyon. Kaya nag-iisip ka kung anong paraan ba para mabili ko iyon. So, kung minsan po, nakakaisip po ng hindi maganda ang tao, lalo na po yung talaga pong gustong-gusto niya bilhin isang bagay na pero wala siyang pagkukuhanan. So, nakakaisip po siya ng hindi po maganda. Katulad na lang po ng halimbawa po yung nagnanakaw, nag-uunit, o kung iba nga po, nanguhulda pa. O kaya papasok sa trabaho ang illegal na gawain, at marami pa. Kaya nadaig na siya ng masama dahil sa kaniyang hindi nanais. Kaya mga kasama, mga kapatid, iwasan po natin na tayo ay magmithi o mag-isip ng mga bagay na alam naman po natin hindi po natin kakayanin. At yun pong alam po natin hindi po makabubuti para po sa atin. Ano po? Pangalawa po yung nakatutokso sa paningin. Kanina po yung pita ng laman, siyempre number po, hindi na po. Ano po?
Ang pangalawa po ay nakatutok sa paningin. Ano po ba yung mga nakakatukso sa paningin? Ano po nga ba ito? Ito yung mga napapanood sa TV, internet, o cellphone, o mga tinitinda sa palengke, mga magazine. Doon mo makikita o mababasa ang malalaswa o anumang kalaswaan. Sapagkat iyan ang pamamaraan ng diablo upang ikay tuksuhin, lalo na kapag iyan ka mahina. Dahil alam niya kung saan tayo mahina, doon niya tayo titirahin. Kaya nga mga kapatid, lagi tayong magbantay sapagkat marami siyang paraan ang diablo. Marami siyang paraan upang tayo'y manlamig sa Ama. Ano ang mangyayari sa mga taong patuloy na gumagawa nito at kinakain na ng ganitong hilig? Sabi nga po sa binasa po natin sa verse 17 na ating binasa, mapaparang ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, kumbaga, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang makamundong bagay. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya nga po, huwag tayong maghangad ng mga bagay na hindi natin kayang abutin. Pasalamatan po natin ang kung anumang meron tayo. Hindi pa ba sapat ang ibinigay sa ating buhay, ang ating kalusugan, ang ating kalakasan, kasama natin ang ating pamilya sa araw-araw. Ano po? So, kaya huwag po tayong gagawa ng mga hindi po naibigan po ng ating ng makasanlibutan. Atin po yung iwasan. So, yung pangatlo naman po ay trust Him with all your heart. Mababasa naman po natin sa Kawikaan 3:5-6. Sabi daw po ay, kayaw ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling kalunungan. Verse 6. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga balak, at kanya kang itutumpa sa lahat ng iyong mga lakad. So, sabi daw po ay, ayon din po sa awit 37:4, kaya huwag mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. So ito po, mga kapatid, kung akala mo sa mundo o tao mo mahahanap, kung akala mo sa mundo o sa tao mo mahahanap, ang tunay na tagumpay o kasiyahan, nagkakamali ka. Sapagkat kung sa tao ka magtitiwala, may posibilidad na masaktan ka. Ngunit, kung sa Lord ka magtitiwala at magpo-focus, madarama mo ang tunay na kasiyahan. Huwag kang masyadong magpadala sa mundo. Huwag mo ditong hanapin ang kasiyahan, kundi kay Lord. Mag-focus ka sa paggawa ng mag-focus ka sa pinagagawa niya at tiyak na mararanasan mo ang tunay na saya. Saya na walang katulad. Saya na di mapapantayan yung man. Kaya kapatid, tara na maglingkod sa Lord at panigurado na ang sakit na nararamdaman mo ay mawawala at mapapalitan ng kasiyahan at pag-asa upang mas lumaban at saka mo mararanasan ang tunay na tagumpay sapagkat ang sabi nga daw po, nothing is impossible with Him. Hanggat nasa Lord ka at ipinagkakatiwala mo sa Kanyang lahat, ikaw ay magtatagumpay. Mga kapatid, focus on God and trust Him. Okay. Tapos, dumako naman po tayo sa pang-apat po, tungkol naman po sa love. Ito po yung pinakang sa lahat. Ano po? Yung lagi tayong hinag kay Lord. Live in love. Mamuhay po tayo sa pag-ibig.
Dahil kung tayo nabubuhay na walang pag-ibig, ewan ko na po kung ano po nangyari po sa atin. Ano po? So may tatlong katangian ng pag-ibig ng Diyos na pinahayag niya sa kanyang anak na si Jesus. Una, walang sukat. Ang pag-ibig niya ay sobrang laki. Hindi kayang arumin ang isip ng tao. Hindi kayang intindihin ng tao paano ang buong Diyos ay piniling mo ba rin ang pagka-Diyos, maging hamak na tao at magdusa hanggang kamatayan nang dahil sa pag-ibig sa Kanya. Hindi natin masusukat ang kayang gawin ng isang nagmamahal para sa Kanyang minamahal. Sobrang nagmamahal ang Diyos sa tao. At ito naman po ay napatunayan po natin lahat. Wala pong kapantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? Sa ikalawa po, walang pasubali. Kanina po walang sukat. Hindi po kanyang sukatin na kahit ano pa magkanukat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangalawa naman po ay walang pasubali. So, walang pipigil sa Diyos upang patuloy na mahalin ng tao kahit pinili siyang talikuran ito at magkasala. Walang magiging dahilan para ipagkait ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Ang pagpapatawad niya, ang katibayan nito, hindi nagbabago ang pagtingin niya sa tao kahit sa kasagsagan ng kanyang pagkakasala. Sadyang walang kondisyon ang kanyang pagmamahal. Kaya nga po, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak upang ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ano po? Tapos sa ikatlo po yung walang bayad. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang bayad. Kusang ibinibigay. Hindi ito pinaghirapan ng tao. Wala siyang ginawa upang mahalin siya. Upang mahalin siya ng Diyos. Libre siyang minahal. Kahit maraming dahilan para hindi siya mahalin. Kapos ang kayang gawin ng tao para maging karapat-dapat siya sa pagmamahal ng Diyos. Pero, ipinagkaloob sa Kanya ng walang anumang kabayaran. So, kumbaga ay, ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon ay talagang, Panginoong Diyos ay talagang hanggang doon na lamang. Kaya nga po lagi ng ating pong sa memory verse po natin, lagi po natin isa sa puso at isa sa isip ay ang memory verse po ng puso po ng Biblia sa John 3:16. Ano po? Tapos, meron pa din po ako dito kunting paliwanag yung ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa. So, hindi ho porke tayo ay sabi natin, kami naman lagi nagsisimba, ako naman lagi nagdadasal. Alam naman ni Lord na mahal ko siya. Pero paano naman po kung si Lord lang ang ating minamahal? Tapos hindi naman po natin minamahal ang ating kapwa. Ano po? Kaya nga po, ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa. Sapagkat hindi masasabing tunay ang ating pagmamahal sa Diyos kung kinamumuhaan natin ang ating kapwa. Ano po? Ayon po sa Juan 4:20-21, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napuput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Nakakulukot. Ano po? Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding nagmamahal sa kanyang kapatid. Kasi po ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa kapwa sapagkat sinasabi ng Panginoong Kristo na ang pinakamahalagang utos, di po ba may 10 utos? Ano po? So ginawa na lang po niyang pinakamahalaga kung na 10 utos na pinibigay po sa atin. Ano po?